Ito lakihan natin. Duterte liable for irregular confidential funds used in December 2022. Base dito mga kababayan, nung balita nung August 11, 2026, Manila, a state auditor o Commission on Audit said Vice President Sara Duterte is liable for irregularities found in the use of confidential funds by the Office of the Vice President in December 2022. Kasi yun pong mga alyado ng Vice Presidente, parang ang tinuturo na lang pala mga kababayan ay yung sila Special Dispersing Officer na sila ano apelyido nun? Nakalimutan ko eh. Sila Gina Acosta ang may kasalanan. Yun yata yung ilalaglag nila para maiiwas kay Vice Presidente. Eh sabi po, ay hindi. Kasama iyan, no? Kasama ka. At mismong si Gina Acosta, mga kababayan, ang nagsabi na mismong si Vice Presidente ang nag-utos sa kanya na iabot doon kay Latchika yung mga pera na galing po sa confidential funds. Kaya wag niyong iligtas, wag niyong ilayo. Kawawa yung mga mga inuutusan lang tapos yan yung ididiin ninyo. Sila Gina Acosta. Kasama yan, panigurado mga boss chief amo sir. Di po ba? Mahirap ilusot. No? Biruin mo, sana lang, nanonood sila Acosta at Paharda. Kayo yung ilalaglag. Kaya sa mga susunod na mga hearing, naku, ilaglag nyo na. halata naman din po kasi na pinagtatakpan pa ho nila mga kababayan. Diba? Halata na ayaw nilang magsabi ng katotohanan. Siguro, isa sa iniisip ko kung bakit nila ayaw sabihin yung katotohanan ay baka dahil po mga bossing, natatakot sila. No? Baka may bantadi sa kanila. Sabi dito, based po sa document na to, hindi po napakita dito yung proof of success of the information gathering. At may mga activities din dito na from December 13, 15, 17, 18 na hindi sakop doon ng period of utilization. Nung on this document, proof of success of information gathering could not be shown. And there are activities, yan, in English lang pala. Tree planting, Christmas party, nasaan yun? May nagkomento nun eh. No, naalala ko lang. Tree planting at Christmas party, sabi ni Bahay Newberry. Yaan, yung sinasabing pinagkagastosan po ng confidential funds. Sabi ng mga DDS, nagtanim naman ng puno eh. Okay na yan. Hindi naman pala nalustay. Nagtanim naman pala ng puno eh. Ayos na yan. Langya kayo mga DDS. Siyempre, kung para saan hiningi, yung pondo na yon, dapat doon gamitin din ho yun, mga kababayan. Baka wala naman talaga silang sinusugpo at wala naman talaga silang ginagamitan doon. Kaya kung saan-saan na lang po, no, kunyari. Pero, ang diretso, baka bulsa din ho, mga kababayan. Nakikita ko po dito, mga boss chief amo sir, talagang malabo na malusutan to ng ating Vice Presidente. Ang dami ho niyan. Di ba? Nandiyan yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, nandiyan itong confidential funds, nandiyan po yung may mga bribery sa OBP. Di po ba? Madami pa ho, mga kababayan. Nandiyan, hindi pa nagsasalita si Ramil Madriaga. At tingin ko, base doon sa nakikita ko po, mga boss chief amo sir, na kilos ng Office of the Vice President, yung pagkakaso dito kay Ramil Madriaga. No? Tingin ko, ayaw talaga nilang mapalabas si Ramil Madriaga. Although, nasaan ba yun? Sandali, meron ako dito eh. Hindi ko yata naisama. No, eto hindi, nasaan ba yun? Yung sabi nung anak ni Panelo, nandito ba? Hindi ko yata naisama. Sabi nung anak ni Panelo, mga boss chief amo sir, kapag lumabas na daw po si Ramil Madriaga, funeral na daw po ang aabutin ng prosecution kasi puro kasinungalingan lang daw po at malalaman ang kasinungalingan, mga bossing, ni Ramil Madriaga. Ang sabi ko naman,
baka kayo yung mapupuneral kapag kalabas, lantad ni Ramil Madriaga. Dahil yung tao may mga picture, may mga kung ano-anong mga ipinapakita po mga kababayan, at merong mga video na talagang kakilala at dikit sila ng Vice Presidente. Di ba? Kaya ang nakikita ko, tama ba ako, anak ni Panelo yung nagsabi nun? No? Kaya ang nakikita ko po mga kababayan, kinakabahan at natatakot na ang depensa kapag si Ramil Madriaga na ang lumabas. Nung isang beses nakita natin sa Congress, nagsasalaysay si Ramil Madriaga. Alam mong totoo yung sinasabi. Walang kakorap-korap po, walang kahit no? Hindi mo makita yung senyales nung kagaya ng kay Orly Gutesa nung unang humarap po. Sabi ni Abing Sulit, public servant pero walang project achievement. Tambay lang. Hindi nga, meron nga silang tree planting. Ano? Tanungin mo yung mga DDS. Sasabihin niyan, magaganda po kasi ang mga nagawa ng mga Duterte. Tanungin mo kung ano yung nagawa. Walang masasabi. Sasabihin na, basta, maganda yung nagawa noon. Dati nakakalabas ng bahay kapag kagabi. Bakit hindi ba kayo nakakalabas ng bahay pagkagabi ngayon? Ngayon? Di ba? Paulo din yun, anak ni Rodante Marcoleta. Hindi, yung isa, alam ko anak ni Panelo, yung nagsabi nun funeral na sila kapag lumabas na etong si Ramil Madriaga. Kumbaga, makakalala pa daw po o hindi makakatulong sa prosecution. Tingnan na lang po natin. Kapag po yan ang lumabas, malamang po ang daming mag-aabang mga Boss Chief Amo Sir. Mga kababayan, papaalam na ako. Bukas ng umaga, ganap na alas 8:30 o alas 9 ang ating live. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.